tax. Dili gyud ta makalikay ana. Automatic yun na inigpalit nimo dugang na. Ang kalainan lang sa tax sa gobyerno kay inigpalit nimo ditso na singil, di gyud ka kabalibad. Ang tithes dili man ni automatic makuha sa imo. Kay ikaw man ang magbuot. Ihatag ba nimo or dili nimo hatag? Naara na nimo. Pero timan-an nato nga kining tithes unsa gani ni? Bahin sa Dios. Iyahan ni sa Ginoo. Nato nang mabasa ang bersikulo anak karon. Atong ablihan, Malakay chapter 3. Malakay chapter 3, sugod ta og basa verse 8 hantod sa verse number 11. Katulad mo sa Malakay, sa dili pa moabot ang Matthew. Kung wala mo na katultol nana sa table of contents sa inyo ang Biblia, na diha ang mga listahan sa libro. Pero tapad na siya sa Mateo. Sa di pa kakabot sa Mateo, Malakay na siya. New Testament. Before sa New Testament, katapusan na siya nga libro sa Old Testament ang Malakay. Malakay 3, verse 8, hantod sa verse number 11. Nya, basahon na to tanan. Lesson number 1, makita nato din is the why and how of giving. Unsa nang why? Sabi siya ng why? Ngano man? Nganong muhatag man ta? Oh, man siya ang why. How? Sabi siya ng how? Unsaon? Ngano nga muhatag ta og unsaon ang atong gihatag. Dapat kabalo ta. Ngano muhatag ta og dapat kabalo po ta og unsaon ni. Asa ni padulong ang atong gihatag kay magbagulbol man kita kuwata kabalo. Sa kalibot akong gihatag unya. Karon maghatag ta pud ta. O ana ba? Dapat kabalo ta ngano og unsaon ning atong gihatag. Sige, verse number 8 nakita na Malakay 3:8 ready? Basa. Isa. Dapat makakita tatanan para makita gid nato sa pulong sa Dios. Malakay 3 verse 8 to verse number 10. Mar, pwede niyo tabangan dito ba tong wala katultol, Mar? Please. Malakay 3 verse 8 to verse number 11. Sige, dungan, ready? Verse number 8, basa. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Okay, atong Bisayon. Sige, Bisaya, palihog og basa diha Bisaya. Ang usa ka tawo manulis pa sa Dios, apan kamo tulis kanako. Apan kamo nang ingon, diin kami nakakanulis kanimo. Diya sa mga kanapulo o mga halad. Okay. Rob. Kadungog mo ng bank robbers? Unsa nang bank robbers? Mga tulisan og bangko. Oh, bank robbers. Nada yung mga tulisan. Pero kabalo ba mo nga asa kung madakpan ang tulisan nasa ibutang? Sa prisuhan, di ba? Paminaw ninyo, asag ha ang mga tulisan karon. Katong panadakpan. Di ba? Naana sa palibot. Kasagaran na nila, asag ha, paminaw ninyo, naana sa mga kanabitang mga squatter area, sikrito nga mga lugar, na ay mga tulisan din, na ay mo kumpiyansa. Kung naamoy kwarta, ay mo pagsaba-saba. Kay, maingon-ingon ka nga, nakoy 100,000 repre. Imo pa na ron, unya, di na imo. Kaya, ay mga tulisan. Pero ingon sa Biblia, ang tao ba makapanulis sa Dios? Pangutana, question mark ko, will a man rob God? Ang tao ba makapanulis sa Dios? O sa ito bag?
Unsay tubag? Yet ye have robbed me. Unsa na damar? Oo. Kamo nakapanulis kanako. Gipangutan naman ta. Makapanulis ba ang tao sa Dios? Gituwag dayon niya, oo, kamo nagapanulis kanako. Apan kamo moingon, asa kami nakapanulis kanimo? Ingon sa Biblia, sa asa daw? Diha sa ikanapulo og mga halad. Kung di din nato ihatag ang napulo og mga halad, ingon sa Biblia, yun sa nato ang Dios? Ingon sa Biblia, dili si Pastor James nag-ingon ani ha? Ingon sa Biblia, gitulis nato ang Dios. Karon kabalo mo asa dapat ang tulisan? Naa sa simbahan. Kung di dito mo hatag sa ikapulo og mga halad, unsa ta? Kinsa nag-ingon? Moingon ka ayo ni Pastor James, kung di mo hatag ikapulo, tulisan mo. Uy, excuse me, dili ako nag-ingon na. Ang Biblia nag-ingon ani. Na kung di ta mo hatag sa ikanapulo og mga halad, atong gitulis ang Dios. Unya, kung tulisan ka sa kaibutang, sa prisuhan. Pero pasalamat ta ang atong Dios gugma. Amen? Pasalamat ta atong Dios maluluyon. Nga bisan tulisan ta, wa ta gidakop, wa ta gibutang og prisuhan. Amen. Kay grabe gyud ang grasya sa atong Ginoo. Pero nagpahinumdom ang Biblia nga kung di ta mo hatag sa ikanapulo og halad, atong gitulis ang Dios. Sunod. So, ang tithes, mao ni ang 10% sa atong income, ay kanapulo. Ang offering, unsa nang offering, pastor? Ang uban, ang offering, sensilyo na. Tangihatag, offering na. Ang tithes, mao na siya ang ikanapulo, bahin sa Dios. Timanan din na to ha, unsa ganin ang tithes? Bahin sa Dios. Dili na bahin ni pastor, bahin sa Dios. Iyahan na sa Ginoo. Amen. Ang offering, gitawag og halad, mo na siya ang above sa tithes. Ingon pa nila, ang offering, mao ni siya ang imuhang gugma. Ang tithes, ihatag man na nimo og di na nimo ihatag, iyahag na sa Ginoo. Kung di nimo ihatag, imong gitulis ang Dios. Ingon sa pulong sa Ginoo. Ang offering, mo daw ni ang sukdanan sa imong gugma sa paghatag. Ikanapulo, bahin sa Dios. Ang offering, mao na siya ang gugma. Kung unsa kadako imong gugma sa Dios, mao na ang imuhang paghatag ngadto sa Dios. So, mo gitawag nila og ang uban moingon nga extra offering, halad. Moingon kay kag halad, free will. Alright? So, tithes and offerings. And then, verse number 9. Kita tanan. Dungan, ready, basa. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Ingon sa Biblia, kamo gitunglo sa mga tunglo, kay inyo ako nga gitulis, bisan pa kining tibuok nasod. Kuyaw day kayo ang epekto kung dili ta mohatag sa tithes and offering. Ingon sa Biblia, unsa ang resulta kung di ta mohatag? Giunsa ta? Gitunglo sa mga tunglo. Of course, kining tithing o kining cursing, of course, this is Old Testament. In the New Testament, wala na ning cursing. Nga kung di ka muhatag o ikanapulo, tungluhon ka sa Old Testament, kuyaw kayo under the law, ilalom sa balaod, ang dili muhatag o ikanapulo, tungluhon sa Dios. Daliman ka ng tungluhon ka sa Ginoo. Makita nato na karon unsa mahitabo diha sa ubos sa mga tawo nga gitunglo. Sa New Testament, we are under grace. Gitawag na dahil nila nga, pastor, laliso na din sa uban. Wala na may tithes and offering sa New Testament. Sa New Testament, gitawag naman ni o grace giving.
kasabot pud mo unsa ning grace giving. Maghatag ta sumala sa grasya. Onya sa mga tao nga nagpractice sa grace giving, so sama ni Mr. Colgate. Kinsa sa inyo ka familiar mo Colgate? Unsa man ang Colgate? Ngipon, sabon sa ngipon. Oh, mo na siya ang ginagamit nato, brand na siya sa toothpaste, ang Colgate. Nakabasa ko sa story ni Mr. Colgate. Si Colgate, giingnan siya sa katigulang. Samtang mibiya siya siyang balay, kanangita siya trabaho, giingnan siya sa tigulang, asa ka today? Ingon na siya nga, ngita rin kong trabaho nung. Ana din siya nga, kung na kay trabaho doy, unsa po imong plano? Siya, kung makatrabaho na ko nung, siyempre, na ako'y kwarta, mag-enjoy ko sa akong kwarta. Ingnan siya sa tigulang, doy, ang pinakamaayo nimong buhaton, kung naa na kay kwarta, ihatag ang ikanapulo sa Ginoo. Unya, kung imo nang ihatag, panalanginan ka sa Ginoo. Katong gisulti sa tigulang, nasilsil sa alimpatakan ni Mr. Colgate. Wala pa, di pa siya ilado. Batanon pa siya, yang andam. O pa siya kahananawan. So sa dihang nakatrabaho na siya, iyahag yung gihimo ang advice sa tigulang. Iyang ginatigom, iyang sweldo, inigsweldo niya, kuhaon dayon niya ang ikanapulo. Unya ihatag dayon niya sa simbahan. Mao gito iyang gibuhat. Si Mr. Colgate, tungod kay matinumanon siya sa paghatag sa iyahang ikanapulo, gipanalanginan siya sa Ginoo. O gani, hantod karon, familiar ta sa brand sa toothpaste nga Colgate. Kanang Colgate, apelyido na. Dili ra na ingon nga brand sa toothpaste. Apelyido na. Pwede ninyo i-google. Basahan ninyo ang complete story ni Colgate. Makita ninyo, ma-blessed good mo sa story ni Mr. Colgate. Giunsa niya paghatag. Og tungod kay gipanalanginan man siya sa Dios, paghatag niya og 10%, ingon niya, kung gipanalanginan ko sa Ginoo nga naghatag kog 10%, himuon na ako ning 15% unsay mahitabo. Which iyag yung gihimo. Hantod na abot siya og 20%. Ingon niya, kuyaw, day kayo ning muhatag ta sa bahin sa Ginoo. Kay panalanginan man hantod na abot siya og 50% sa iyang income, iyang gihatag sa Ginoo hantod na well known siya ang iyang produkto nga Colgate. Og dili lang kay Colgate, daghan pa nga mga produkto. Hantod si Mr. Colgate, ang iyang paghatag, miabot siya og 90%, which leave him 10% siyang income. Kaingon pa niya, kung 10% gipanalanginan ko sa Ginoo, how much more kung 50? Hantod na abot siya og 90% siyang income. 10% ang nabili niya. Iyang ihatag sa Ginoo kay panalanginan. Gipanalanginan man ko sa Ginoo sa 50, I believe kung muhatag og 60, panalanginan gid ko sa Ginoo og samot. Which, grabe gid ang panalangin niya. Og hantod karon, gagamit pa ta sa toothpaste nga Colgate. Og kana nga produkto, it's because kay si Mr. Colgate, naghatag siya sugod sa iyahang ikanapulo og gipanalanginan siya sa Ginoo. Mga Kristohanon, grabe og epekto, grabe og panalangin kung atong ihatag ang bahin sa Dios. Kung dili bitaw nimo ihatag ang 10% ngaya sa Ginoo, inigsweldo nimo. Guarantee 100%. Kung di nimo ihatag ang tithes, 100% dili pa ka kaabot sa next sweldo, kulang na ang imong kwarta. Makautang na ka. Kay wala nimo gihatag ang iyaha sa Dios. Right. Dili niingon ako buhat-buhat nga istorya, apan mauni ang realidad. Ambot lang kung naka-experience mo. Kamo nga naay mga trabaho. Bisan pagbana, asawa ug anak na ay trabaho, bisan pa lawyer, doktor ang anak. Bisan pag kamo tibok pamilya mo trabaho. Ang guarantee gyud kung dili ninyo ihatag ang kanapulo bitaw nga bahin sa Dios,
short gyud na permente ang inyong budget, ano man, kaya wala ninyo gibalik ang iyaha sa Dios. Pero sulaye. Mabasa man ni nato din verse number 10. Verse 10. Diha sa atong text. Ayaw gyud tulisa ang Dios. Ayaw gyud kawati ang Dios. Sige, verse 10. Dunganan na to basa. Malakay 3, verse 10. Ready? Dungan. Bring ye all the tithes into the storehouse. Oops, aysa. Dad-a ang tanan nga ikanapulo sa balay tigumanan. Pangutanon mo nako. Unsa ning balay tigumanan? Alright, dapat magkasabot ani ha. In the Old Testament, templo. Bansi-bansa na, templo. Gawas sa templo, nagyod sila'y balay tigumanan. Dili kay tigumanan sa tao. Ang balay tigumanan sa Old Testament, mura ni siya budiga. Dito tanan, dadon, ikanapulo sa imong karnero, ikanapulo sa imong baka, ikanapulo sa kabaw, ikanapulo sa imong mais, sa imong humay, sa imong grapes, naa sila'y balay tigumanan. Karon kay wa na may nagahatag og baka, di wa na tay but nga na unsa pa may magbutang tagbalay tigumanan nga wa man tay tigumon. Pero kung magdala mo baka dinhi, ay buhi daghang sagbot to. Pastor, kung baka isa man kabok, ay panak sana pabot pulo. Ay ka mo hatag isa. So mo na sa Old Testament, ingon sa Biblia, dad-a tanan ikanapulo. Unsay atong dadon? Unsay atong dadon mal? Kulang. Kung ikanapulo rin mong dadon, kulang. Unsay dadon? Tanan ikanapulo. Dapat sabton ginanato ha. Kaya moingon ta, ikanapulo. Kulang. Ingon sa Biblia, tanan nga ikanapulo. Nganong tanan? Di pa kong tanan mo, nganong tanan man nga ikanapulo? Kaya ato magkuhuna-huna sa ikanapulo, ang ato rang sweldo, which dili ra na mao. Ikanapulo sa tanan nga naa sa ato. Ikanapulo sa imong oras. Amen? Pila ka oras ang isa ka adlaw? Adunay 24 hours. Sa 24 hours, pila ang ikanapulo ana? Pila ikanapulo sa 24 hours? 2 hours and 4 minutes. Alright. Ano ta din Adunay 4 hours and pila ka minutes? 4 minutes nga para na sa kisa tagiana? Ginoo. Dili ga ta guilty ani? Una ko magpataas. Guilty ko kanang duha ka oras og 4 minutes nga wala na nako nahatag sa Ginoo. Dapat di ay sa isa ka adlaw ang Ginoo nay duha ka oras og pila ka minuto? 4 ka minuto. Ang nahitabo sa duha ka oras og 4 ka minuto, 4 ka minuto ra ang atong gihatag. Ampo ta. 4 ka minuto. Amen. Nawala ang 2 hours. Kay wa man nimo gihatag ang 2 hours, giunsa nimo ang Ginoo? Imong gitulis. Gitulis nimo ang Ginoo sa imong oras. Imbis ang imong edad moabot unta ka og 90 years old, kay gitulis man nimo ang Ginoo sa imong oras, 45 ra kataman. 50 ra kataman ang imong edad, kay imong gitulis ang Ginoo sa imong oras. Let me tell you something mga Kristohanon. Ang Kristohanon nga matinumanon sa Ginoo, grasya sa Dios, moabot og tag 90 anyos. Ang asawa, ang mama sa asawa sa akong pastor, si Nanay Mary Susada. Ang iyang edad, 96 years old na siya karon. Last na mong kita, about 1 year and a half siguro. Adto ko dito, anak din siya, Pastor James, mayo kay naamo. 96 years old, 97 na siya ito karon.
Murag 97 na gito karon. Tungod kay matinumanon siya sa Dios, layo iyang balay, musimba gyud. Wadto gina siya simbahan. Grabe ka faithful sa simbahan. 96 years old, basa og Biblia, wa enti para. Basa. Kita pila pala itong edad. 20 anyos, ganti para na ta, diferensyado na ito mata. Pero sulay, Lord, hatagan ka na ko og 2 hours. Unya, Ginoo, akong singlon sa mga Ginoo, ha? Akong ihatag sa mga 2 hours and 4 minutes. Gaan ka na kong kondisyon, Lord. I-kondisyon sab niya akong mata. Ayuhan niya akong mata. Sige, testingi, kondisyon niya ang Ginoo. I believe, kaya na buhaton sa Dios. Amen? Kaya. Kung diferensyado kag mata, Lord, 2 ka oras o 4 ka minuto, akong igahin sa imuha. Magbasa ko Bible, magampo ko, pero Lord, ang kondisyon ako, ayuhan niya akong mata. Naman na din sa verse number 10. Tanawa. Bring ye all the tithes into the storehouse, that they may be meat in mine house. Nganong dado na to ang ikanapulo sa balay tigumanan? Unsay tuyo? That they may be meat in mine house, aron adunay pagkaon sa akong balay. Para unsang ikanapulo? Para pagkaon sa akong balay. Sa Old Testament, ang high priest, ang Levites, ang tribe ni Aaron, wala sila'y inheritance. Busa, tanan, ang 11 katribo, maghatag yun sila ikanapulo para sa priesthood, para sa Levitical priesthood, para pagkaon. Muna nga, ang ikanapulo, ang tithes, ingon sa Biblia din sa Old Testament, makita yun nato nga, pagkaon sa akong balay. Pastor, asa na itong tithes? Gikaon na. Base maningil ka ba? Asa niya ito ang tithes? Gikaon na. Amen? That they may be meat in mine house. Sunod. And prove me now. Unsay Bisaya na di Amar? And prove me now. Verse 10. Dala ninyo ang tanang na kanatulong sa balay tigumanan, aron na maadunay pagkaagyan ang balay. Sulay ako karon. Kanawa? Sulayi ako karon. Lord, magbasa ko sa Biblia 2 ka oras o 4 ka minuto. Akong mata, ikondisyon ni Lord. Sulayi ang Ginoo. Amen? Amen. Kistingan na ako ng Ginoo boy, ingon sa Biblia, akong panalangyan, ihatag na ako ng ikanapulo. Sulayi ang Ginoo. Dili man ako nagsulti ani, di gyud ko mahadlok nga mosulti ani kay ang Ginoo may nag-ingon ani. Sige, sulayin ninyo ang Ginoo. Amen? Prove me now. Herewith saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven. Ingon sa Biblia, kung dili ba nako ablihan ang bintana sa kalangitan, og ibubo kaninyo ang mga panalangin nga wala nay dapit, igo nga dapit nga kabutangan niini. Naingon sa Biblia, ihatag lang nato ang tanan nga ikanapulo og halad. Ablihan niya ang bintana sa langit. Ang langit na aday bintana. Unya, bubuan ta niya sa panalangin nga wala na dapit nga kabutangan. Amen? Kini nga panalangin, may experience lang yun ni nato. Basta kay tistingin ninyong Ginoo. Ingon sa Biblia, sulay ko ninyo karon. Nasulayan na ba ninyo? Sulayin ninyo karon. Ingon sa Biblia, yakang panalanginan. Sulayi ang Dios. Istingi. Garantiya na sa Ginoo. Bubuan kaniya og panalangin. And then verse 11, I will rebuke the devourer for your sakes. Kanang, unsa nang devourer? Mga mangtas, mga lumalamoy, mga dangan, o mga manunukob sa inyong tanom. Ang mais, gamay ray na harvest, gikaon sa ilaga. Pero ingon sa Biblia, akong badlungon. Ang ilaga, kaya badlungon sa Ginoo. Pero di gani ka mohatag. Ingnon sa Ginoo, ilaga, atak.
kan-ana yang humay. Kay di na gahatag og kanapulo. Ilaga, atak, mais, kan-ana tanan yang mais. Kay dalo na, di na muhatag siyang bahin. Which mabi ni problema sa mga farmers. Maya. Kailan mo maya? Basig, pay maya ra inyo na ilhan. Pero kining mga mag-uuman ay basakan, kaila ginagmaya, dangan kay na sa humay. Atak maya, kay di ni gahatag ug kanapulo. Pero yun sa Biblia, badlongon sa Dios ang mga manunukob. Alang kaninyo. And he shall not destroy the fruits of your ground. Dili kanon sa manunukob ang bunga sa inyong tanong. Neither shall your vine cast her fruit. Ang inyong mga parasan, dili niya ihulog ang iyahang bunga. Before the time of in the field, saith the Lord of hosts. O, di na karon na may pila ka buk durian din na namunga. Nagtanaw-tanaw ko sa durian nga. Ihap-ihap na ko ba? Hala, grabe ng durian, no? Pag purma na sa bunga, murag kumagko sa til kadagko, nag-ihap ko, naagid siya sa mga 200 plus. Oh, grabe nga durian. Pag dagko-dagko na niya, naingon na siya og kani bitang bola sa sana? Golf? Kanang ginagamit sa golf ball ba? Ingon anak kadagko? Lah, gamay na rin nabilin. Nangahulog. Ampo din ko to, Lord. Kinira ba nga durian Ginoo? Nagsaad na ba ko ani sa mga pastors? Dire ra ba ang prayer and fasting karong August last week? Kay akong timing nga, tingbungan nagdurian, pero imo gay nang ihulog tanan, Lord, adi gida kakaon ng mga pastor wa. Ato ginang isalig sa Ginoo sa inyong abisay, excuse hawada. Sa ato ang mga fruits, sa atong mga fields, katong naay mga tanom, naay mga farm, itugyan na nato sa Ginoo. Amen? Kaya ang Ginoo raman gyud ang makahimo sa nang bunga. Kita di man ta kahimo ng bunga, igo ra man ta mo tanom, di ba? Ang Ginoo may mo pabunga. Igo ra gyud ta mo tanom. Ang Ginoo nay mo pabunga na ang tanan. So dinhi sa atong lesson, the why and how of giving. Number 1. Dinhi sa Malakay atong mabasa, makita nato dinhi ang insurance motive. Unsa nang insurance motive? Aduna di ay kasiguruhan nga motibo. Dapat mohatag ta, kaya nga atong paghatag, aduna ay unsa? Kasiguruhan. Amen? Unsay kasiguruhan sa atong paghatag? Unsay kasiguruhan nyo nakita din ha? Unsaon sa Ginoo ang bintana sa langit? Iyahang ablihan. Kasiguruhan na. Dili ba ako nagsulti ani? Kasiguruhan. Pero kung di mo muhatag, yun sa ninyo ang Dios. Inyong gitulis. O kung inyong gitulis, unsaon mo sa Ginoo? Siguro. Siguro gina. Kung di mo muhatag, siguro gyud. Tunglohon gyud mo sa Dios. Tunglohon gyud ta. Kung di ta muhatag, siguro gyud. Ha? So, Kristohanon, this is a reminder natong tanan. Kung gusto ta og panalangin, ang nagtanom og daghan, mag-ani og daghan. Ang magtanom og gamay, mag-ani og gamay. Busa, maghatag ta, ingon sa Biblia, nga dili pinugos og walay bagulbol. Kinanglan, magtuon ta sa paghatag nga, unsa ganito? Cheerfully. For God loveth a cheerful giver. Ang Dios, palihog ko kuha na dya, ang Dios nahigugma sa malipayon nga maghahatag. Unsaon sa Dios na naghahatag nga malipayon? Ginahigugma sa Dios. Wow. Gihigugma sa Dios ang malipayon nga maghahatag. So makita nato dinhi is insurance motive. Ingon sa Biblia diha, God may curse me with a devourer if I don't give. Kung di ko muhatag, tunglohon ko sa Dios, unya na pag yung manunukob. Sa inyong balay, na ay manunukob. Tingala na lang ka, ang imong bugas, gibudget nimo, kining bugasa, makaabot ni next sweldo. Ay, dili nakabot next sweldo.
na ay manunukob. Tingala na lang ka nga, dagkuha ba na itong kaon? Ikaw ramon dahil manunukob. Kita ramon dahil manunukob. Pero kanang imuhang budget, let me tell you, di gani ka mohatag ka ng pulo. Na, ingon sa Biblia, na ay manunukob kanuna, lamuyo na. Mawala na imong budget, ma-short imong bugas, isa ka sako, sigurado ko, makaabot or mulampas pa ni sunod sildo. Pero kanang imong isa ka sako nga bugas, di na kaabot. Padadaan sa Dios og manunukob, kung dili nimo ihatag ang ikanapulo. Pero ingon sa Biblia, sulay ko ninyo. Kay panalanginan mo nako. Amen? So dapat makasabot gyud ta ha sa paghatag. Ang Biblia ang nagsugo ani, ang Dios nagsugo ani. Unya adunay insurance motive. Two sides. Ang insurance motive is negative o positive. Kung di ka mahatag, tinunglo ka. Insurance. Siguro gyud ang tunglo. Pero kung muhatag ka, ang saon sa Dios, panalanginan, ablihan ang bintana sa langit. O kung saan dayon niya, bubuan sa panalangin. Nga wa na'y dapit nga kabutangan. Grabe. Muna nga, di ko kumahadlok mo ingon sa inyo sulayi ang Diyos. Sulayan. Amen? Sulayan nato ang Diyos. Kini atong family camp, huwag kwarta. Huwag kwarta. Pero nakita na gud nako ang panalangin sa Ginoo. Huwag bugas. Wa po'y nagkumit og bugas. Pero grasya sa Ginoo, nanay isa kasako, nanay 50 kilos din ha. Nanay gigamit ang Dios nga mihatag og 25. Asa man kog ipalit ana? Wala. Pero ang Ginoo ang nagpadala. Ang mga tao gitat sa ginilang kasing-kasing nga mohatag. So ang Ginoo nay mububo sa panalangin. Basta ihatag lang gid nato ang bahin. So number 1 is insurance motive. The why and how of giving is number 1, insurance motive. Number 2, 10 og 12. Malakay 3, 10 og 12. So makita nato diya sa 10 natong gibasa, dadon tanan nga ikanapulo sa balay tigumanan aron may pagkaon sa akong balay ug sulayi ko ninyo karon. Nagaingon ang Ginoo sa kalangitan, kung dili ba nako ablihan ang bintana sa kalangitan, ug magabubo kaninyo sa mga panalangin, nga wa nay dapit nga kabutangan niini. Verse 12, and all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Kung mohatag lang dahi ka, badlungon sa Ginoo ang manunukob, dili hilabdan ang imong tanom, dagko kag abot sa imong gitanom. Unya ang tanan nga nasod magatawag kanimo nga bulahan. Ug mahimo ka nga delightsome land, nagaingon ang Ginoo. Matingala imong silingan. Dako pa man kog sweldo ani nila. Pero ning asinso lagi na sila kami. Maragyapon. Matingala na lang sila. Kay ang sekreto imong gihatag ang bahin sa Dios. Pero di mo ihatag ang bahin sa Dios, tingalan lang ka nga, dako pa man kong sweldo anak nila. Kami nagkautang-utang, sila lagi wala ay nagkautang-utang. Na naman, gipanalanginan sila sa Dios. Una nga, Kristohanon kung sa atong kinabuhi, wa pa ni nato nabuhat, ato na ning buhaton. Amen? Magtuon na gyud ta, aron panalanginan gyud ta sa Ginoo. Kay naagyod ang panalangin sa paghatag. Dinhi, makita na to ang investment motive. Unsa nang investment sa Bisaya? Sa Bisaya sa investment? Investment scam? Invest. Puhunan? Nagbutang? Di ba daghan og mga investment karon? Familiar mo og investment? Puhunan or sa ba Bisaya sa investment? Mo na gid na puhunan, nagbutang ka din ha, nag-invest ka, nagkapital ka. Oh, nagkapital, nag-invest. Nag-invest ka 100,000 after 1 month
Kung imong i-invest sa kapa, pila na ng 100,000 after 1 month sa kapa? Marag, wala na. Sakto nga tubag. Pero, na ako'y mga amigo nga pastor nga kapalit og estrada, oy. Sa kapa. Kung mga nakauna, sige gito sila, pastor, apil na. Sige lang, pastor. Kamu lang sa, di lang sa ako. Nya akong iyan sa akong asawa. Kanang sige ingon og kuan. Sige daw sa kapa, mga wanay kwarta, mga gimapil. Tinuod yun, unsa may mong invest. Kaya na may kwarta, invest niyo ba? Waman may kabutang. Di, wa may kapil. Salamat, Ginoo, kay wa may kapil. Oh, daghan giro nagkapakapa to, oy. Investment. So, mo invest ta sa kalibutan, way kasiguruhan, pero mo invest ta sa Ginoo 100%. Amen? Ingon sa Biblia, sulay ko ninyo karon. So makita na to din investment motive. God may bless me more if I give. God will bless you more, will bless us more if we give. Ingon sa Biblia, panalanginan ta niya basta muhatag ka. Amen? Pero ang pinakanindotan muhatag ta kay gipanalanginan ta. Amen? Kaya wa pa ka panalangin sa Dios, unsa may imong ihatag? Ang imo lang daan kinabuhi. Grabe na nga panalangin. Na kay manghod panimo, nauna na nimo kamatay. Na kay ang uban siguro anak nimo namatay na. Di ba? So, Christians, adunay investment motive. Ang atong paghatag investment ni mura ka og nagdeposit sa bangko ba? Nag-invest ka og ang imong investment naagyud na siya ginansya. Amen? Ginansyado gyud ta kung mag-invest ta diha sa Ginoo. Sa family camp nato, salamat kayo sa mga Kristohanon nga nagtabang. Kana bitaw inyong tabang investment na. Amen? Si Hezekiah bitaw, nag-invest siya sa Ginoo, giingnan siya sa Ginoo. Hezekiah, iplastar imong balay, kay ugma, mamatay na ka. Pirting hilak ni Hezekiah, Lord, timan hinumdumi Ginoo. O iyan ang gisingil ang Ginoo, kay nag-invest man siya. Giunsa nako pag-alagad nimo. Tibuok nga kinasing-kasing gyud Ginoo. Wholeheartedly Ginoo, nag-alagad ko nimo. Tanawon gyud nato last verse, mo close din ta. Ana nga verse? 2 Kings 20? 20 ba na? Oh. 2 Kings 20, nya mo tapos na dayon ta. Oh, nara. 2 Kings 20 verse 1. In those days was Hezekiah sick unto death. Oh, yang sakit, ikamatay na niya. And the prophet Isaiah the son of Amos came unto him and said unto him, Thus saith the Lord, Oy, Hezekiah, nag-ingon ang Ginoo, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Iplastar imong balay, kay mamatay na ka, di nagyud ka mabuhi. Kabalo mo sa gihimo ni Hezekiah? Verse 2, He turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying, Nag-ampo siya, miluhod siya, ingon pa niya. Verse 3, I beseech thee, O Lord, remember now, how I have walked before thee in truth. Ginoo, hinumdumi, giunsa nako paglakaw kanimo sa kamaturan, with a perfect heart. Gisingil niya ang Ginoo. Nag-invest man siya sa Ginoo. Ingon niya karon, Ginoo, naglakaw ko kanimo nga matinud-anon, unya hingpit nga kasing-kasing, and have done that which is good in thy sight. Ginoo, gihimo nako ang maayo sa imong atubangan. And Hezekiah wept sore, perti niyang hilak. Kabalo mo unsay nahitabo? Tungod kay nag-alagad man siya sa Ginoo. Giun sa ganyan pag-alagad sa verse 3? In truth, with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. Tulo, naglakaw siya nga matinud-anon, hingpit nga kasing-kasing, gihimo niya ang maayo sa tubangan sa Ginoo. Kabalo mo unsay gihimo sa Dios sa iya, ha? Verse number 'Hama na dapit.
Katong gidugangan siya sa Ginoo og 15 years. Verse 6. And tanawa. Turn to verse 5. Turn again and tell Hezekiah, the captain of my people, thus saith the Lord God of David thy father, I have heard thy prayer, and have seen thy tears. Behold, I will heal thee. Hapit na siya mamatay, pero ingon sa Ginoo, ayuhon ka nako. On the third day, thou shalt go up to the house of the Lord, and I will add unto thy days, pila? 15 years. Gidugangan sa Ginoo iyang kinabuhi og 15 katuig. Ano man? Kay diha sa verse number 3, I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. Gisingil niya ang Ginoo oy. Ingon man ang Ginoo, patyo na kanako Hezekiah. Ingon ni Hezekiah, Ginoo hinumdum Naglakaw ko nga matinud-anon, naglakaw ko nga hingpit akong kasing-kasing, gihimo nako ang maayo sa imong atubangan. Unya Lord, imo lang kong patyon. Ingon sa Ginoo, nausab. Ingon ang Ginoo, dugangan nako imong kinabuhi og 15 years. Kabalo mo nga no? Kay na siya investment. Pag ingon niya, Ginoo, imo na kong patyon? Di ka maluoy sa ako? Ingon siguro ng Ginoo, di gyud kay tapulan man ka. Di gyud ko maluoy nimo kay musimbar man kaganahan. Pero pag uy, Lord, nasakit ko, maluoy ka sa kuha, Ginoo. Matirumanon na bagyog ko, Lord. Wagyog ko, absent sa simbahan, Ginoo. Maka-absent ko ka ni Lord. Ubi ko ni mayahon. Mingon ng Ginoo, tama, no? Ayuhon ko ni, kaya basin maka-absent yan eh. Investment. Amen? Ang atong pag-alagad sa Ginoo, investment ni. Mangayo ka sa Ginoo, Lord. Mangayo gyud ko sa mga Ginoo. Wa na gyud mi kwarta, tagaay gyud mi, Lord. Kabalo gyud ka, Ginoo. Matinud-anon gyud ko sa imo ha. Gahatag gyud ko ikanapulo, moingon ang Ginoo. Akong ihatag kay matinumanon man ka sa ako. Una ang Kristohanon, ang atong giving is investment motive. Amen? Mura ra ni og nagdeposit ta sa bangko. Ang bangko way kasiguruhan, pero ang atong deposito sa Dios 100% adunay return. Amen? Naagay return. Ug ang return dili mo adto kang bisan kinsa sa ato gyud na. May God bless His holy word. Let's pray. Lord, we thank you sa imong pulong and thank you for the lesson about giving. O Dios, ang giving sa Kristohanon, kinahanglan gyud mi kanunay pahinumduman. O thank you Lord nga sa uban nga wa pa masayod niini na inform mi Ginoo nga ang giving o Dios usa kini ka investment motive Lord. Naga-invest mi diha kanimo og anytime pwede namo ni i-withdraw. Akong ginapray Lord nga imong panalanginan ang matagusa. Thank you nga imong aming gihatagan og instructions yung pulong nga aduna day insurance motive kasiguruhan nga kung mohatag mi imong panalanginan apan kung di mi mohatag kasiguruhan nga imong gid ming tunglohon. I pray Lord sa Panginoon sa mata usa ka Kristohanon nga mag-grow kami sa imong pulong. Thank you sa imong instruction karon nga buntag ug i-bless kini magpabilin sa matagusan na mo kasi nga mo kini mitugyan sa matan ug lawman nga madawat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa break ta kadiyot natay CR dinhi sa sulod. Sing kinahanglan og CR.